Nasa Pilipos chapter 2 verse 6 hanggang 11. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya ay Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninilukluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Yun po yun, ito po yung ngayon sinasabi na po ni Ama, direct na pinapaliwanag sa atin. Ito na po yung nasa Bible po na nakasulat. Alipin siya ma. Ang pamagat, alipin siya ma. So, tayo, sabi niya, ay, pagod na ako, ganito ako. Ang Diyos na, maging alipin tayo. Kung hindi tayo maging alipin, marumi na, marutak na lahat. Dahil mangilas na tayo lahat. Dahil sabi na mo, linis kayo lahat. Huwag isipin ng pagod. Isipin nyo, ang paligid nyo ay malinis. Para ang puso nyo, ang isip nyo ay malinis din. Amen? Tingnan nyo ang bahay ay marumi. Ang paligid mo marumi. Marumi din ang isip. At magulo ang isip. Tama, hindi? Tama. Pagpasok mo din sa bahay mo, kung maglinis ka, makita mo malinis, para ginawa ka. Dahil parang ang blessing ni Lord nakapasok sa inyo. Maliwanag. Dahil ang marumi ay siya nagbibigay ng kalungkutan. Minsan, ay, kayo, ang mangiras kayo amin. Hindi kayo marunong magbuka, hindi kayo magluto, ang kapula ang mundo natin. Puro sabi niya, ang lahat ang marumi ay galit po. Dahil makita magdating ng magulang natin, nanay at tatay natin, doon tayo nakaubong, nakaselfon, tapos pagod ang nanay natin. Ano ang ginagawa niyo dito? Hindi kayo naglinis. Kung pagpasok ng marumi din rin ang kanyang kaisipan. Gusto niya, sermon na lahat. Kung makita pagdating ng magulang, papingin mo malis, wow, very good. O, Jollibee kayo bawat isa. Dahil, inimimilan ko kayo ng, para masaya din kayo, may kapalit ka, at bibigyan ko kayo ng, para ay, hindi yung suhul, pag-ibig yun ng ama, ng ina. Tandaan niyo, kung lahat ng bahay ay malinis, ang bahay, maganda ang mga samahan sa loob ng bahay. Amen? Kung hindi maganda ang nandiyan yung sakit, nandiyan sakit na ulo, nandiyan na lahat. Dahil di tayo marunong maglinis na ating paligiran, loob ng bahay, pag-isip natin, makulong na rin. Nandiyan ang sakit dahil marami na lamok. At doon na nakatira, doon, kung di kayo marunong maglinis ng bahay, anong dumi ng bahay ninyo, ganun yung gulo ng isip ninyo. Tama? Hindi. Sino malinis sa bahay? Taas ang kamay. Yes. Sigurado. Malinis. Lahat. Kung doon, papasya lang din sa isa doon. Hindi, maganda talaga kung ang bahay ang malinis, malayo sa sakit dahil wala kang lamok. Paligid mo, kung lalabas ka, wow. Parang paraiso ang inyong tahanan. Pero dito, pag naglilinis, ang mga kapatiran, mga kasama, hindi parang paraiso tayo. Ang ganda. Kung sabi ng ama, kung ano man ang kapaligiran mo ang bahay, huwag mo isipin ang pagod. Kung ano man makita mo, gawin mo na. Huwag ka nang umasa. Dahil bigay mo yung sarili mo. Dahil sa pag-aasa mo, doon kang magsimula ng katamaran mo. Tama, hindi? Huwag kayong umasa. Dahil ang gusto naman, kung ano man ang naisip mo, nakita mo, pulusin mo na. Huwag ka nang umasa. Huwag ka nang magsalita. Ang Diyos nang bahala sa iyo. Ipupuli ka ng Diyos. Amen? Maraming dalay para maayos natin kapaligiran natin para isipin mo ang paligiran natin, tahanan ni Lord pa rin. Amen? O,
pagpunta ni Lord, wow, oh my God, sigat na yung salita. Ang linis ng bahay mo, ang ganda papasyal dito sa bakuran ninyo, sa loob ng bahay ninyo. Dahil ano ang hininga mo maganda doon sa loob ng bahay mo? Si Lord pa rin yun dahil nasa puso tayo ng Diyos. Amen? Nandito. Dahil kung marumi, pati ulo niyo marumi pa si Lord, I hope to Lord. Dahil maraming lamok. Dahil kung kinagat kayo, parang kinagat natin ng Diyos. Tama, hindi. Dahil katawan natin ay isang mga pinahirap tayo ng Diyos. For sure, ang lahat ng paligid natin dapat natin linisan. Paligid na naman ang sinabi pinaba dito. Mapalad ang malinis ang kapaligiran. Dahil ang paglilinis mo ang kapaligiran, si Lord lagi nagawa pagbibisita sa iyo. Amen? So, yun ang tahanan ng Diyos. Sabi niya, huwag kang mag-isip kung ano man ang iyong gagawin. Huwag mong sabihin, pagod ka. Kung inisip mo pagod, nauna na ang pangirasan mo. Dahil inisip mo yung kapaguran mo, hindi ka pa nakakilos. Marami yan. Ako nga, malaking puno, bonsai. Sabi ng ang lolo ko at saka yung pa, sabi niya, bonsai mo yan. Ang sabi ko, ay yan din. Matatapos din yan. Basta kunti-kunti. Huwag mo sabihin ng hirap. Kung hirap, hindi ka pa nakabawas. Hirap na. Ay sabi niya, ay sabi ng lolo, huwag ka na kumain kung ganyan. Wala tayong lulutuin. Tama, hindi. Ang sipag mo, dahil hindi ka mapapagod kung hindi mo isipin yan. Huwag mo isipin yan. Kung trabaho ka lang, mamaya maramdaman mo, tapos na pala. Mamaya, kita malinis na pala. Kung sa pag-isip mo, sabay mo yun, doon ka mahina. Dahil nauna na yung gusto mo may tutulog sa iyo. Gusto mo, ay, ikaw may gagaya sa iyo. Hindi, ang tunay ang masipag ang gusto ng Diyos. Kung ano man ang nakita mo, gawin mo. Ako na ang magpupuri sa iyo. O ikaw ay mag-alanganin, mag-isip ka pa ng bagay, kailangan mo kasama, ibig sabihin, hindi ka totoo. At mabuti pagkawag ka na magtrabaho dahil ay wala rin kwenta sa akin yan. Dahil ang paglilinis mo para subas. Kung ikaw ay talaga maglinis lang sa sarili mo, lilinis mo, malinis lahat dahil wala kang inasahan mo, ang paligid mo ay malinis. Yan. Tungkol sa paglilinis ng paligid, ang salita ng Diyos. Yes. Amen? Amen. Hindi tayo nauubusan ng kwento. May kwento kayo? Wala. Tungkol ng bagay sa akin ng kasaysayan ng kwento maganda para sa inyo. Pagtingin na tayo. Hindi maganda, no? Ayos. Ano? Uwi na? Ay, yun ang kwento niya, iiyak siya. Yes. Ano? May ibig pa ba si Sher? Yan. Yan ang tunay. Tandaan ninyo, ang sabi ng Diyos sa akin. Tandaan ninyo ito. Ito, ngayon lang binaba ng Diyos. Anak, kung anuman kung nakita niyo ng dumigan, huwag kang umasa sa mga anuman sa loob ng bahay mo, gawin mo na. Ako rin ang magpupulis sa iyo. Huwag kang mag-isip ng anuman at mayroon ka, gusto mo may katulong ka. Ibig sabihin, pagdating ng oras mag-isa mo, maghanap ka pa katulong kung wala ka ng katulong, wala ka ng kasama. Ang sabi mo, simulay mo na maglinis, pagdating ng oras, kaya mo iligtas ang buhay mo. Sa paglilinis yun, doon mo makuha ng gintong aral. Magluto ka ng bagay, kung ilang oras, di natin alam, lahat tayo mga pamilya, di natin alam kung mag-isa tayo sa mundo. Ang Diyos lang ang nakakalam. Marami ng sakuna darating sa atin. Anong bansa ang ilog ng dugo? Russia. Yung ilog, dugo na. Isipin mo, ha? Kasi anong lugar ang maraming uhod? Umulan ng uhod? Ha? China. Maparat tayo. Dahil lagi tayo ay sa Kanya ay nagsasamba.
isipin mo, pagkain mo, ulo mo ba lahat. At tapos yung ilog, dugo na. Kasi nakasulat yan. Nasa Biblia yan. Hindi lang dumating sa akin dahil mahal tayo ng Diyos. Kasi yung pinag-astral sa akin, para sa atin yun. Papalan at pinagawa sa atin ng Diyos. Mga Krisyano, dahil ang lahat yan, sabi ng Ama, ang lahat yan ang dito sa mundo, pagsamantala tayo na mahalin niyo ang kapwa niyo, mahalin niyo sarili niyo. Mahal ko pa rin kayo, mahalin niyo ako. Ako ay patitira sa inyong puso, bawat isa. Tanda niyo, hindi ako sisilat, hindi ako. Lagi ako sa iyo. Amen. Anong gawin natin? Anong aral ng Diyos? Sisisay natin? Ha? Tapos, pagbabago, tapos, bumaba. Ano pa? Pag-ibig, ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Sayang pagod ang salita ko, hindi rin mag-isip pala. Pasok sa tinga kabila, pasok dito. Ano pa? Ilan nga? Hindi, tayo lang dalawa. Sagot na sagot ka sa akin, tayo lang dalawa. Dapat kaningin sa kabila. Kung tawa mo, sinabi na hindi. Una-una, maglinis ng sarili. Okay. Tapos, maglinis ng kapaligiran para malinis ang puso at isipan. Tapos, marunong magbubaba. Yes, check. Mag-ibig. Check. Magtulungan. Check. Yung huwag magkasarili, yung magkaisa ang lahat. Check. Yun po. Yun lang. Yun po yung mga narinig ko po ba? Ayun, narinig mo. Ibig sabihin, kumalis ka pala. Ngayon, kanina pa masalita. Ayun. Hindi niya. Yun na, ano? Ang pag-ibig. Tama, no? Ano? May sa bukas. Yun na. Wala na. Ay, sayang. Sana hindi ko na sinabi. Ano? Maglinis. Pumunta sabihin ko. Umabol pa. Yun na lang. Tapos wag, yung pag may nakita ka na yung marumi sa paligid at pag ikaw nakakita, pulutin mo na huwag mo lang hintayin yung narinig mo. Ay, pwede ko. Huwag mo lang hintayin yung iba na kasama. Yun lang. Yun lang. Huwag maritis. Ayun lang. Wala na. Wag wala na. Tapos na, go. Yun. Tanggalin ko na lang yung mainit ng ulo. Yun na. Nakalimutan na. Ayan. Nasaan na yun? Ay, nakalimutan nila. Wala ka. Yun ang hindi ko na sabi ko. Yun ang importante sa lahat para mahaba ang buhay natin. So, ang initin ng ulo, ang bagsak mo, ikaw rin maging kawawa mo. Dahil sobrang kunti-kunti, mapuputulan ka ng ugat. Hanggang ugat sa puso, ugat sa ugat, at may stroke ka na, mga ugat sa iyong kamay, doon ka na, hindi ka na makakalakad dahil ang gawain mo mainit. Ang kapalit niyan, ang init ng kamang mo, kapalit, parusahan. Ikaw rin ang pagparusa sa iyo. Ikaw rin ang puputol sa iyo. Puso, ingatan ninyo yung init ng ulo ninyo. Kung gusto nyo mapalitin dito sa lupa, at masaya ka, masigla ka, alisin yan. Dahil oras yung nangyari yan, hindi mo na, wala ka na magawa, ang pagsisisi mo ay huli na. Amen? Tama, hindi? Gandang araw dito, no? Salita ng Diyos, no? Walang masasaktan, no? Pag-ibig. Kasi, tuwing Merkules, Biyernes, Linggo, iba-ibang usapan ang salita ng Diyos. Bumababa ang salita. Sila nagawasa ng Biblia, ako hindi. Dahil ang lahat ng salita ko, sabihin ko sa inyo kung tama ba o hindi. Para rin naman nabasa ng Biblia, no?
Dahil direct ako. Dahil wala pa ligoy-ligoy, dahil direct sa kanya. Sa kanya ako kumuha ng karunungan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, kung lumakit kayo, ay kailangan malinis kayo. At pumili kayo ng bagay na gusto ninyo, basta linisan nyo na ng lahat ng paligid ng kaisipan nyo at paligid ng lahat ng bagay ng bahay ninyo. Bago kayo para pagdating nyo dito, malinis. Pag-uwi nyo, malinis na rin. Amen? Amen. Mabuhay. Tandaan niyo, kung sino man ang maglilinis sa bakuran, 100% hindi na siya nagkakasakit. Wow! Dahil ang Diyos ay nasa kanila. Hinsahin ang Diyos sa mga tahanan ninyo. Yun lang naman ang hiniling ng Diyos. Maglinis kayo. Walang sakit darating sa inyo. Dahil kahit anuman, dahil takot sila, nandun ang tahanan ng Diyos, nandun ang Diyos. Amen. O sino nakakalam yun? Wala no? Di ba, tignan mo, kung di malinis, magulo pati tao sa loob, magulo pa rin. Ha? Tama. Kainitin. Kung kailangan maglinis, simulayin mo na. Amon, diba? Maglinis. Ang pamagat ay maglinis ang kaligtasan. Sa Garden ng Eden, dapat malinis lahat. Lahat ng hayop doon, anong klaseng hayop doon, hindi kumagagat dahil malinis yun. Ibig sabihin, hindi nag-isip ng anuman magdamdam dahil lahat ay malinis. Kailangan maglinis na tayo para mahal tayo sa pamilya natin, sa mga kapatiran natin, lahat tayo iisa ang katungkulan natin at isa patunguhan natin ang Diyos. Mag-relasyon tayo sa Diyos, mag-relasyon tayo bawat isa sa atin, ang Diyos ay sa atin. Amen? Wow! Yung problema, hindi kayo nabibigay na share sa akin. Ikaw, meron na naman. Nabasa mo, wala. Para istakwa ka dyan. Ano, meron? Magsalita ka. Oo. Alam mo, abang matitipag tayo dito, kunti-kunti ang mga sakit na katawan niyo natatanggal. Dahil ang Diyos pumipinig sa inyo. Inihipo kayo ng Diyos. Hindi niyo alam. Inihipo kayo ng Diyos. Wala ang lahat ng mga sinasabi dito galing sa langit. Puso, ang mga sinasabi ko, hindi ko pinupulot saan-saan. Kung ano lang mensahe dumating sa akin, yun ang sinishare ko sa inyo lahat. Amen? Yes. So, yung sinasabi po na yung mga totoo po yun, nasa Bible po yun, nakasulat po sa John 1, chapter 16, verse 13 to 15. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Paparangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinasabing sa aking magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ito na po yung sinasabi po ni Ama, direct na paliwanag po ni Ama Eden. Kaya kung ano man po yung sinasabi po ni Ama Eden ay sundin po natin dahil yun po yung daan patungo sa kanyang paraiso, ang Garden ng Eden. Kaya gawin po natin yun, huwag po tayong mainitin ang ulo. Baguhin natin kung ano man yung hindi magandang asal natin. Marunong tayong magkumbaba, tumulong sa kapwa, makibagay at magkaisa para yan ang kayamanan natin patungo sa langit. Ang pag-ibig sa lahat, bihiran natin bawat isa upang tayo ay mapunta sa kanyang paraiso. Isa na lang hiniling ng Ama. Basahin mo tungkol sa baston ng ahas. Natansok na baston ng ahas. Dahil ang lahat siya ng gamit natin may kasaysayan nakasulat sa Biblia. Puso, ang lahat ng mga mensahe galing sa langit, binaba at pinag-iwanan sa inyo, hindi galing sa akin, galing sa kanila. Siya rin ang ating sinasabi, siya rin ang ating kaligtasan. Puso, ang lahat yan, ang yung pastor,
Pastor na Tidoy. Pastor at kusinero. At misahero. At driver ko. Kumpleto yan. Yes. Hello. Nasa lumang tipan po, nasa bilang chapter 21, verse 6 hanggang 9. Dahil dito sila ay pinadalhan ni Yahweh ng makamandag na ahas at sino mang matukan nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng natuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi mamamatay. Yun po yung nakasulat doon sa Bible po, sa lumang tipan po. Ngayon, ang pastor natin, ito ang binigay ng Diyos. Year 2007 ay nahulog sa 7 ng gabi ng mga Rizalista. 2007 ay mga Rizalista nahulog doon sa kanya. Sa tuntun linggayin at binigay sa akin, pinasa sa akin. Akala ko, pinakita lang sa akin. Yung pala may kasaysayan ito. Binigay sa akin, tapos gusto ko hingin, huwag na, baka mapaya ko. Sinaulit ko sa kanya. Pagsaulit, huwag po sa inyo yan. Sabi, may kwento ako dyan. Sabi ng may-ari ng pad. Yan ang basto niyan, sa tatay ko po yan. Ano bang kwento dyan? Sabi niya, sabi ko, sabi niya, huwag ka muna, ama, kumain. Ikwento ko siya tungkol sa baston. Gusto din namin kukunin sa iyo. Ang baston nito, sabi niya, ngayon 2007, sabi niya, 1970 ay lumutang sa aking tatay. Isang spiritual siya. Malakas siya. Ngayon, 1972 ay nawala. Hindi namin na nakita. At dumating ka 2007, dito sa Tonton, at nakita ng nahulog, at sinabi ko, Papa, huwag ka muna kumain. Inawat ko sa iyo ngayon. Ngayon, inawat mo sa akin, hindi ko makukuha yan dahil sa iyo yan. Dahil yung 1970, lumutang, 1972 ay nawala. Dumating ka 2007, alisin mo ang zero. Ano nangyayari doon? 72 rin, ha? Yun, sabi niya, sa tuntun linggayin, ito ang binigay sa akin ang mga Rizalista. Bakit sabi mo, Rizal? Rizal. Dahil ang Dr. Jose Rizal, ang national hero, ang doktor siya, ang sign niya ay ahas. Anong ginagawa natin ngayon? Nagagamot. Anong ginagawa ng doktor? Yun. Ito kasaysayan sa mga Rizalista. Ibig sabihin, si Rizal ang nakabigay sa akin ito. Tama, hindi? Biyernes, Ikasiyete, doon sa Tuntun Linggayin. Ang sabi ng MacArthur, I shall return. Tama, hindi? Tulad ng bastong ko ito. Dahil ang bastong ko ito, parang bumalik ulit at nag-surrender sa akin doon sa mga Rizalista. Kung saan nalagay itong bastong ko, itong daladala ko, ang tunay kong baston year 2007. Hanggang ngayon, daladala ko pa rin. Ngayon, sabi niya, may kasaysayan yan. Ngayon lang hinanap ang kasaysayan. Tungkol na baston na tanso. Ginawa ko na na ginto para tumilang na siya. Yun lang ang kasaysayan ang gamit natin dito. Gusto niyo ba marinig? Si Moses.
si Moses at kinausap niya ang Diyos sa tuktok ng bundok ang liwanag doon sa kutsayag ng bato. Bato at doon liwanag kinausap ni Moses 46-49. Sa atin, ang kasisiyan niyang bato yan, year 2007, yan din ang bato ang simbolo ng Diyos Ama. Dahil nandito sa atin, may pangalan lahat yan. Dahil siya rin, ang sabi niya, pulutin mo ang lahat ang mga hinuhulog ko saan-saan part ng lugar. Paano ko po ang malalaman? Ang tanong ko naman sa kanya. Basta nahawakan mo ang isang bato. Kung nahawakan mo ng isang bato, kung kumilos ang kamay mo pataas, ibig sabihin galing sa taas. Kung gumano ang bato mo ba, pag ganon mo, nabitawan, yun ang pagtambak dito sa lupa. Ang bato ko ay malaga dahil ako lang ang Diyos ang nakakalam. Hindi nyo alam ang bato ko. Sako-sakohan dito sa lunang tahanan ng Diyos hanggang sa kwarto ko. May kumuha ng bato ko, hindi nagpaalam, gabi yun. Kumuha sila dahil may sakit sila. Pinagaling ko sila, tapos pumasok ako sa kwarto, tapos kumuha para sa ng 3 bato, tag-iisa sa buong pamilya sila. Ngayon, mga alas 7 ng gabi, mag-aalas 8 na yun. Ngayon, umuwi sila, nagpaalam na sila. Okay, sabi niya, good night na lang sa inyo. Kinabukasan ng alas 6, umiiyak sila na mamagay mata nila at namamaga ang kamay nila. Sila 3. Hindi kami pinatulog. Sabi niya, bakit hindi kami pinatulog? Binabali ang kamay namin. Kami 3 mag-ina, mag-ama. Sabi ko, hindi ko alam bakit ngayon nangyari. Di ba, magaling ang tiyan mo at saka likod mo. Opo, bakit sa kamay niyo naman? Ngayon, sabi ko sa kanya, umupo ka. Pinatong ko ang kamay ko sa ulo nila. Biglang magsalita, nagbulong sa akin ang bato. Kinuha ang mga kasamahan namin. Nag-iisa sila. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, kumuha kayo ng 3 bato ko dito kagabi, yung pumasok ako sa kwarto. Sabi niya, opo, di ba ikaw kumuha doon sa kabila, ikaw dito, ikaw doon, ikaw dyan, sabi ko. Totoo ko, bakit niyo alam? Dahil ang mga bato ko sila nagbulog sa akin. Ngayon, ang sabi ko, kunin mo ang bato bago kita gamutin. Hindi ko na kaya kasi masakit talaga ang kamay namin. Wala din ako magawa kung hindi ibalik. Sige po, gumawa ng parang umiyak sila na magana yung mga mata nila. Bumalik sila ng alas 12 na tanghali. Dala-dala nila yung bato. Ngayon, ibalik nyo na ang bato pinaglagyan ninyo. Ikaw doon, siya doon. Binalik. Ngayon, kumusta ka? Sabi niya, wala na kami sakit po. Parang isa naman, wala na. Kahit isa po, wala na. May tanong ako sa inyo. Kung kayo ay pumasok sa isang bahay at kumuha kayo ng kagamitan, anong tawag sa inyo? Kayo yun. Sige, kumuha kayo habang nandito ako. Pumalaga. Kung ang bato ko galing sa kamay ko, ibigay ko sa inyo, mahalaga yun. Kung kayo kumuha, huwag ninyo na kumuha. Kung ito wala ko, baka may mangyari sa inyo, baka magsisipa kayo. Dahil ang bato ito, may nakatakda panahon para sa kanila. Inipon ko yun, sinabi ng Diyos, ipunin mo, ako at ikaw lang ang nakakalam. Kahit sino man, walang nakakalam, ipunin mo ang mga hinulog ko dito sa lupa. Amen? Oras na nakatakda yan, nandiyan ang pangalan ng bato ko. Oras na nakatakda yan, ay oras yun, dahil magagamit natin ng lahat yan. Dahil lahat, anuman kagamitan ng mundo, nandito na sa bato, ang Diyos na ang nagbigay, hinaba. Dahil marumi na tayo lahat dito, ang mundo natin ay wala na.
wala ng puno umahawak sa mga bato. Ang ugat niya ay bulok na, pulusot, madali na mag-gaslight ang mga bunto. Tama, hindi? So, ang hiling ang salita ng bato. Mabuhay tayong lahat. Meron ka masasabihin? O, sige. Yung sinabi po ni Ama, nasa Biblia po yun yung tungkol po sa bato. Nasa 1 Corinto chapter 10, verse 4. At uminom din ng isang inuming spiritual mula sa batong spiritual na sumubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Yun yung hawak ko na may kadutong po yun. Nasa 1 Pedro chapter 1, verse 4. Lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit nirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Ito na po yun yung mga bato na nandito po. Yun po yun, yung kasulat po sa Biblia. Yun po. Salamat. Salamat. Yun lang. Abangan na naman tayo sa Netflix. Maraming salamat. O, ano sa tingin niya ang palagay mo? May problema wala? May problema mo sa mama mo? Okay na. Yes, yan dito. Nakakitandaan natin ang Lord na pag-asa. Wala na dito. Lagi tayo mabubuhay dito. Lagi natin isipin. Ibigay sila kumain. Ano man ang bagay ng negosyo natin, ibigay natin sila. Si Lord ay kailanman ay siya sa alipin. At maalipin lang sila para sa atin. Amen? Buhay tayo, mabuhay din tayo lahat.